Praise God. Dahil hindi po ako makapag-live pagdating ng pag-Sunday diyan sa inyo at Monday. Kasi linggo naman dito, no. Magkaiba tayo ng ano. Gayunpaman, siyempre tuloy-tuloy pa rin ang gawain. Kaya magandang umaga, tanghali at hapon at gabi sa bawat isa, no. Sa oras ito, tuloy-tuloy ang ating prayer, devotions, and declarations. At siyempre, ito po'y alam ko magbibigay ng blessing sa lahat sa atin. Ano? Ako po'y naniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos at tayo'y patuloy na gagamitin ng Panginoon sa panahong ito. Meron lang akong isang ibabahagi sa inyo na makakatulong po ngayong panahon natin sa 2024. Ito po ha. Kasi dumaan yung maraming taon bago dumating ang taon na ito. At ang taon na ito ay bukas ang langit sa atin. Sabi nga ni Bishop Art, talagang super blessed tayo, tapos magiging soul winner tayo, at marami pang iba. At nakakatuwa kasi, alam nyo, nung tuwing anniversary, masaya ako kasi doon ko hinihintay yung mga declaration ng ating bishop at para lahat ng babanggitin ni Bishop Art ay inano ko talaga. Nilalagay ko hindi lamang sa bagay, hindi ka na nagsusulat ngayon, no? Bini-video ko tapos nilalagay ko sa puso ko. Kaya na-share ko po sa inyo. Nakakatuwa ang Diyos kasi grabe pala ngayong 2024. Although, siyempre lahat naman magiging bunga ng 2024 ay galing sa mga nakaraang nating dinaanan o pinuntahan o ginawa para sa Panginoon. Hindi naman dahil ikaw ay may ginawang mabuti. Bagkus yung lahat ng pagsunod mo sa salita ng Diyos, lahat ng iyong ginawang pagtitiwala, lahat ng ginawa mong pagtatanim sa Panginoon, yun po nagiging bunga ngayong 2024. Hindi po lahat ay gumaganap niyan. At especially, siyempre, yung pagsunod natin sa will ng God, matindi po yan. Hayaan niyo po na mag-share po ako ngayong oras na ito at ang pamagat po ng aking share kasama po ang verse ay yung tinatawag nating demanding prayer. Oh wow, demanding ha. Hallelujah. Tayo po'y manalangin saglit. We thank you Lord for your words. We ask that you will continue to move mightily sa bawat isa na makakapanood nito at maranasan namin ang iyong grabing pagpapalat himala sa aming mga buhay. Salamat po, Ma. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Bakit merong demanding prayer, Pastor? Kasi iba, may mga nag-comment ng bakit daw yung mga pastor para nagde-demand sa Diyos? Para bang inuutusan nila ang Diyos? Meron ba sa Bible nagsabing utusan natin talaga ang Diyos? O meron bang nagsasabi sa Biblia na talagang meron tayong karapatang gawin yan? Well, yan po yung sasagutin natin sa demanding prayer. Tingnan niyo pong mabuti. Isaiah 43 verse 26, remind me of what happened. Let us argue our case together. State your case so that you can prove you are right. Ito po'y napapalo po dito yung magandang salita na nakakapag-demand tayo kay Lord. Bakit? Bakit ang Diyos nagsabi ng remind me? Bakit? Makakalimutin ba ang Panginoon? Actually, hindi po makakalimutin ng Diyos. Ang tinatanong niya ikaw, alam mo ba talaga yung ginagawa mo? Sige, ipakita mo sa akin, remind mo ako. In other words, God knows it already. Sa Bible, binanggit din na before you ask, God knows what the intention of your heart or what you're asking for. Bago ka pa humiling, alam na ng Diyos yan. Sa totoo lang. Kaya merong remind me of what happened. Gusto niya patunayan mo sa kanyang harapan na ikaw talaga ay pwedeng humiling ng napakatinding paghiling. Meron kang pwedeng hingin sa Panginoon. Sabi niya nga let us argue our case together. Sabi mo, Lord, alam niyo naman, noong 2023, ang dami ko pong naitanim. Tanungin mo yung sarili mo, nagtanim ka nga ba talaga? O baka yung perang yan galing sa ibang tao? O kaya naman nagtanim ka nga ba talaga? Yung bang binigay mo ay galing talaga sa puso mo o napipilitan ka lang? Well, sabi niya mag-argue tayo. You know yourself. God knows us. And God knows His position. He is our God. And then we can argue with Him
I remember noong si David ay lumapit sa Diyos. Remember your servant. Yun ang mga salita niya eh. Tapos si Abraham din, nung lumapit sa Panginoon, ay nagbanggit din ng patungkol sa kanyang ginawa na pagbabantay sa offering niya. Ito rin naman si Moses, nagpipray ng ganito, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ganyan po sila mag-pray, si Elijah, sila Elisha. Kasi merong argument doon, merong case na dapat kang itaas at nagbabanggit ka na binabanggit mo yung mga bagay na dinaanan at Lord, ang iyo pong lingkod ay sumunod sa iyong salita. Even Jesus Christ, when He talked to His Father, sabi niya, inalagaan ko ang mga ibinigay mo sa akin. Okay? Alagaan mo rin sila, Ama. O, di ba? Ang liwanag lamang na talagang merong talagang argument that is not, you're not fighting against God, but an argument that you are pleased to to remind yourself before God at siya din mismo sa kanyang harapan, although alam niya yan, na Lord, hindi po ako naging suwail na anak mo. Nagpatuloy po ako at ginawa po ang dapat kong gawin. I remember isa sa mga anak ng prodigal, ano sabi nung tatay, lahat ng meron ako sa iyo na. Ayan, kasi hindi niya alam eh. Walang argument. Actually, sinabi na nga niya, bakit ama? Bakit ama? Buti nga nakipag-argue siya. Bakit ama? Ako, ang tagal mo na ako kasama. Hindi mo ko pinagpatay man lamang ng kahit anong. Sabi niya, anak, lagi kitang kasama. Ayan. Lahat ng meron ako ay sa'yo. In other words, hindi niya kailangan yun dahil hindi naman siya nawala sa Diyos. Pero nandyan ka kay Lord. Nakikipag-argue ka at sinasabi mo yung case mo, God Almighty, you know, di ba? Alam mo, Lord, na ako po ay ganyan. Saka mo state your case so that you can prove you are right. And that's one of the ingredient. Isa po yan sa ingredient ng demanding prayer. Tuloy po natin, at isa pa ay, ayan, binanggit din po dito na we can demand in prayer to God. We were commanded to do it. Actually, ikaw mismo inutusan na ng Diyos eh. Siya mismo nag-request nito eh. Isaiah 45:11, ano sabi niya doon? Thus says the Lord sa New King James Version, the Holy One of Israel and His Maker. So, sabi ng Panginoon sa kanyang binanal na kaisa-isa ng Israel, ang lumalang sa kanya. Ask. Ayan. Yung pong word na ask dito, it means demand, command. Ask me of things to come. Ayan na. Magsabi ka ng mga bagay na nais mo na mangyayari sa susunod. Ayan. Kaya nga si Bishop, pag pinakinggan mo, akala mo, ba't ganun siya magsalita sa ating Panginoon? Parang alam na alam niya. Well, He's just doing this kasi kinumand ito ng Lord. Iniutos ito ng Panginoon sa atin. Ask me of things to come. Concerning my sons, patungkol sa aking mga anak. Di tayo yun, And concerning the work of my hands, pati yung mga ginawa ng Diyos, you commend me. Utusan mo ako. Ang liwanag niyan. Kinikilabutan ako dyan. Kasi may mga Kristiyano, hindi nila alam ito eh. Nakikiusap pa sila sa kanilang Diyos, sa ating Diyos, at kung makiusap, parang hindi siya anak. Well, si God na nagsabi, command me, utusan mo ako. Wow, hallelujah! Ang ganda nung verse na ito. Tuloy po natin, ano pong sabi doon? Ask anything, ito rin, John 15:7. Sabi ko nga, yung word na ask dito, it means command. Mag-utos ka. Ask anything, John 15:7. If you live in me, kung nabubuhay ka sa akin, and what I say lives in you, yung words niya. Lahat ng word ko. Ibig sabihin, you are in my perfect will. Perfect will. Yan. No? Kung ano man ang kinalalagyan mo at ikaw nasa perfect will ng Panginoon. Ayan, nasa perfect will ka. Hallelujah. Ano sabi niya? Then ask for anything you want. Hingin mo na yung lahat ng nais mo. Hallelujah. Anything you want. Hindi sinabing all your needs, anything you want, and it is yours. Sa God's Word Translation po ito.
lahat ng gusto mong hilingin. Sa iba pong pagkakaalam dito ay kahit hindi pa nagagawa, gagawin ng Diyos para sa iyo. Hingin mo lahat. Kapag ikaw ay nasa perfect will ko, wow, ganda. Hallelujah. Talaga palang meron demanding prayer, Pastor Jing. There is, no? Meron talaga. Argue your case. Binanggit ulit yung arguing the case. Remind me of what happened. Let us argue our case together. State your case so that you can prove you are right. Ayan yung binabanggit ko kanina, no? Makipag-argue ka kay Lord. Lord, hindi ba ang sabi mo, hindi ba Lord ang plano mo? Wow, God is really good. Hallelujah. Grabe si God, ano? State your case. Isaiah 43 verse 26. Remind of me. Binanggit kanina yung let us argue our case together and then state mo, sabihin mo, banggitin mo, mag-argue tayo, banggitin mo lahat yan at para makita kung tama at ang ginagawa mo ay tama nga, no? And then let me give you, or before I give you this, no, nakakatuwa ang Diyos, ano? Maraming pagkakataon na nagsabi ako sa Lord nung dumating po yung time na ako yung parang akala ko kunin na ako ng Lord. Sabi ko sa Kanya, hindi ba Panginoon may plano ka pa? Magkakaroon pa ako ng pamilya, ng anak, ng malaking ministeryo. Ang alam ko, ako ay dapat buhayin mo dahil meron pa po akong gagampanan at gagawin para sa iyo. And it happened, ano? At meron din pagkakataon ako yung nagkasakit ng todo-todo. Sabi ko, Lord, hindi pa ito ang time ko. Nakita ko ng sarili ko ay nagkaroon ng isang matinding gagawin para sa iyo, Panginoon. Meron pa akong sinabi sa Kanya, Lord, kung ako po ay hindi mo gagamitin ng gusto, sabi niya, kung ako gusto mong gamitin mo ako ng gusto. Kung hindi, kunin mo na agad ako. Kasi ayoko po ako ay gamitin mo sa maliit na paraan. Gusto ko po malaki. Ang dahilan ko po ay ganito. Binuhay mo ako, binigyan mo ako ng kalakasan, at gusto mo ako magamit, Lord. Use me to the fullness, to your fullness, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, to the fullness. Pwede mo ipag-pray yan. Alam nyo, sila Hudson Taylor, sabi niya ganyan, Lord, sabi niya, give me Indians. Yung Indians po kasi sinishare niya sa Amerika. Or else, I die. Kung hindi, ako po'y mamamatay. Ibigay mo sa akin ng Indians, Lord. Ang mga Indians nito, bigay mo. Kung hindi, ako po'y mamamatay. Lord, use me for your glory. Hallelujah. Lahat yan, yung mga nauna nating talagang they give their lives. Si Moses, binanggit din niya yan eh. Kung hindi mo rin lang patatawarin ang Israel, sabi niya sa Exodus chapter 31, hindi ako nagkakamali, no? Kung hindi mo rin lang patatawarin ang Israel, or 33:31, sabi niya ganyan, sabi niya ganyan, buray mo ang pangalan ko. So you see, merong mga time na makakapag-declare tayo, nakakapag-share, nakakapagsabi tayo, nagbabanggit tayo, tinatayuan natin yung isang kaso na meron pong dapat mangyaring maganda, merong pagkilos ng Diyos kasi nga ginawa mo yung pinagagawa niya sa buhay mo. Nakita niya na ikaw ay magandang halimbawa. Nakita niya na ikaw ay may ginampanan. Nakita niya na naging masunurin ka. Tingnan po natin ito. No? To stand, declare, and demand prayer, demand prayer happened many times in the Bible. Ito pong may tinayuan, merong nag-declare, merong nag-demand na prayer. Nangyari po ito maraming beses sa Biblia. Napakarami. For sure, we can also enjoy this kind of prayer too. Pwede natin i-enjoy ito. I want each one of you in 2024, magkaroon tayo ng demanding prayer. No? Magkaroon tayo ng prayer na, Lord, hallelujah, ngayon mo palalakihin ang iyong church. Ngayon kikilos, Panginoon. Ngayon po kami kikilos at gagalaw at sasamahan mo kami. Yan po, Panginoon, ang narinig naming deklarasyon ng aming bishop. Yan po ang gagawin mo sa buhay namin. Lord, marami man kaming pagkukulang o pagkakamali noon, mga shortcomings, pero humingi po kami ng tawad. At sabi na yung salita, lahat ng humingi ng tawad, pinapatawad mo pa at nililinis mo. And you can still use us, Lord, more and more mightily for your glory alone. Grabe, hallelujah. Yan ang hindi minsan alam ng iba. Hindi nila napapansin that they can be used by the Lord mightily for His glory. Sa Kanyang glory, pwede kang gamitin ng Lord.
You can demand, you can tell God kung ano ang gusto mong hingin. Sinabi na ni Lord yan eh. Sinabi niya na, binanggit niya na ng maraming beses. Ask anything in my Father in my name. Kaya, just do it. Bilang anak ng Diyos, be faithful, be committed, be in love with God, be rooted and grounded in His love. Gawin natin lahat ito. Hallelujah. So, ang liwanag, no? Ito po yung nais ng Panginoon sa ating lahat. Hayaan niyo po ako ay mag-declare ngayon sa inyong lahat. God, I declare na meron pong na-open na puso ngayon. Meron na open na isipan ngayon. At meron pong matinding pagkilos ng iyong kapangyarihan. As they pray, arguing before you their cases, and demanding, Lord, something, asking for something, Lord, that is powerful. I pray, Father God, ibibigay mo ito lahat, Panginoon. Mangyayari ito, Lord, sa aming lahat. Naniniwala ako, Panginoon, may mga bagay na gagawin ka matindi sa buhay namin at mararanasan namin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos. I declare an open heaven. I declare the favor of the Lord. I declare the presence of God. I declare that God will be with us. Thank you, Father God, as I give you all the praises, the honors, and the glory in Jesus' name. Amen! Salamat po ng marami. Patuloy po ang aking pasasalamat sa Diyos, siyempre, sa aking pamilya, kay Rebuesa, sa aking mga anak, kay Haniel, Michelle, Cadmil, at Rewell. Ganun din ang Nyoso family, and Abad family, at ang JA1 family, Bishop Art, Pastor Gani, at sa lahat po ng mga taga JA1 Quezon and JA1 Canada. At saka sa iba't ibang lugar pa, hindi ko mamabanggit ang inyong mga lugar, pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. At i-share lang po natin to. Nakakatuwa, ang dami na pong mga bagay na nakakarinig ng salita ng Diyos, yung mga turo na nais ng Diyos na ipaturo sa ating lahat at napapagpala po ang marami. Hawakan niyo po ito, no? Panghawakan niyo at paniwalaan po natin. God bless you all. Purihin po ang Panginoon. Amen and amen.